Ang ating kapaligiran, ang ating mundong ginagalawan, ang hanging ating nilalanghap, ang pagkain natin sa araw-araw, ang tubig na ating iniinom. Ang lahat ng ito ay siyang nagdudulot at nagiging dahilan ng masama o mabuting kalusugan. Nasusulat na nung unang panahon, ang mga tao ay nabubuhay hanggang 900 years. Ang life expectancy ay paiksi ng paiksi. Sa panahon ngayon, marami ng karamdaman ang tao pagsapit ng 40 anyos. At mapalad na kung umabot pa ng 70 anyos. May dalawang problema na dapat nating malagpasan upang tayo'y manatiling malusog at magkaroon ng mahabang buhay. Oxygen deficiency at chemical contamination. The environment in the cities is really noted to be polluted, no? Because of exhaust coming from factories, automobiles, and this causes the air to be lacking in oxygen. And this is a great effect on our health, no? Besides the food we eat and the stress that the people encounter in the urban areas. Ayon sa pag-aaral, mula 1965 hanggang 1982, ay mahigit 4 million distinct chemical compounds na ang nagagawa ng tao. At humigit kumulang na 250,000 new formulations ang nagagawa taon-taon mula noon. Sa ngayon, may 3,000 iba't ibang kemikal ang inihahalo sa ating mga pagkain at sa mga pagkain ng mga hayop at mga halaman na atin namang kinakain. 700 na mga chemical naman ang napupunta sa ating mga iniinom. Taon-taon, patuloy na dumadami ang namamatay sa kanser at iba pang mga sakit na dulot ng mga kemikal na ito. Ang mabuting balita, meron ng sagot sa problemang ito: ozone therapy. Ano ba ang ozone? Alam mo, ang ozone, in its purified form, no, is quite toxic, no? But when diluted and used therapeutically, it is safe and effective. Because ozone has a strong oxidizing property. Dinidestroy niya yung mga virus, bacteria, fungi. It also destroys bad odors in the environment. Well, ozone is available in the air, no? In the mountains. Ozone is produced by means of lightning. So, pag nagkaroon ng thunderstorm, napoproduce yung ozone. Kaya kung malapit tayo sa isang bundok at biglang kumidlat, naamoy natin yung kapaligiran, parang iba yung amoy niya. Yun yung amoy na ozone. And ozone is also produced by means of ultraviolet rays galing sa araw, sa sun, at saka yung sa waterfalls. So, doon na po produce yung ozone. But because of pollution and the oxygen content that we breathe, no, becomes lesser in oxygen, no, na dilute ang oxygen. So, ozone is no longer available, no. We have to use gadgets to be able to produce ozone. Ang kauna-unahang ozone generator ay unang na-develop ng isang German na si Werner von Siemens noong 1857. At noong 1870, isa na namang German si Dr. Lander ang gumamit sa ozone upang i-purify ang dugo sa medical therapy. 1893,
ginamit sa Holland para sa isang water treatment plant. 1896, isang electrical genius, si Nikola Tesla, ay pinapatent ang kauna-unahang ozone generator para gamitin ng mga doktor sa pagpapagaling ng may mga sakit. At noong unang digmaang pandaigdig, ginamit ang ozone sa paggagamot sa mga sugat, gangrene, at mga epekto ng poison gas. Noong 1926, ipinahayag ni Dr. Otto Warburg ng Germany na ang sanhi ng kanser ay ang kakulangan ng oxygen sa cellular level na siya namang ibinibigay ng ozone sa ating sistema. Siya ang kaisa-isang nakatanggap ng 2 Nobel Prize sa Medicine Research. 1929, na-publish ang ozone and its therapeutic action sa US at itinala ang 114 na iba't ibang sakit na napagagaling nito. At nitong 1990, ang mga Kubano ay ginamit na rin ang ozone sa glaucoma. Sa Pilipinas, ang Life Formula Synergy Incorporated ay tumututok upang maipagkaloob ang biyayang ito sa ating mga kababayan. Ano ba itong ozonizer? Ang water, air purifier, and sanitizer. Ang Life Formula Synergy ho ay nagsimula noong August 2002. Ngayon, ang pinaka-reason kung bakit ho kami na-involve sa health products, marami ho kasi kaming mga experiences na talaga hong marami kaming nakakausap na nangangailangan ho talaga ng tulong or ng suporta para ho mapagaling yung kanilang karamdaman. Actually ho, isa na ho ako doon sa nagkaroon ng matinding karamdaman. Nagkaroon po ako ng mild stroke. Kaya napansin nyo may konti pa ho sa aking bibig. Pero Hindi ko masyadong halata. ganun ho. Ang dahilan po nito dahil meron ho kaming kaibigan na nag-explain ho sa amin ng ozonizer and pinatry ho sa akin in 3 months. Tapos hindi ho ako nakakasalita noon eh. Bali na bali ko ho siya. And then yung mata ko hindi ho gaanong nakakakita. So ang in-advise sa amin, inumin ko yung water na nanggaling sa ozonizer and ininom ko ho siya sa loob ng 3 buwan. Actually, hindi pa ho 3 months, 1 month lang, nakapagsalita na ho ako. So, tas in 3 months time, bumalik na ho yung shape ng mukha ko. Ang ozonizer mula sa Life Formula Synergy ay napatunayang epektibo sa pagbibigay sa ating pangangailangan ng alkaline water para sa ating kalusugan. Ang ating katawan ay 3/4 alkaline at kapag ang ating mga kinakain ay masyadong acidic, ang ating blood electrolyte ay mapipilitang ibalanse ito at mababawasan ang alkaline minerals ng ating system. Ang kakulangang ito ay magdudulot ng mga degenerative diseases gaya ng gallstones, kidney stones, gout, osteoporosis, at marami pang iba, kabilang na ang cancer. Since 1988, meron akong breast cancer. Nagsasurvive lang ako because of these natural medicines. So, kaya ko nang narinig ko yung ozonizer, I was very much interested with it. So, one time, siguro after nung nasa Cubao ako, parang na-feel ko na nahihirapan ako huminga. Tapos yung dila ko parang hinihila, naninigas. Kaya I don't know anything. Sabi ko, ba't parang nabubulol ako, nahihirapan ako? Tumawag ako sa office. Sabi ko, nag-ozonize ba kayo ng tubig? Sabi nila, oo. So, I took a taxi. Nagpunta ako dito. Pero talaga hinahabol ko yung hininga ko, nauutal ako. Ni-interview nila ako doon. Hindi ako makasalita ng tubig. Pinainom nila ako ng capsule na dito rin eh. Plus, after taking the 5 glasses of oxygenated water, talagang parang nagdahilan lang yung pang-uutal ko. Nagulat sila. Nung in-interview nila ako, sabi nila, oh, nawala na yung pang-uutal mo. So that is the time na naikwento ko sa kanila ang pangyayari. Sa pamamagitan ng ozonization ay nadadagdagan ng oxygen ang ating hanging nilalanghap at pinupuksa ang mga harmful elements. Sa tubig naman ay nadadagdagan ng isa pang negative O,
sa H2O. Kaya't ito ay nagiging alkaline na kailangan ng sistema ng ating katawan upang i-flush out ang mga lason o acid wastes na resulta ng unhealthy diet, mga cola drinks, stress at pollution. Ang alkaline water ay nagdadala ng negative electrical charge kaya't nagiging natural antioxidant. At ang electrical charge na ito ay pumupuksa sa bakterya, viruses at fungi. Gumaganda ang kalusugan dahil sa extra oxygen at mas madaling na-absorb ng ating system ang mga vitamins, minerals at iba pang nutrients na kailangan ng ating katawan. Meron akong cyst noon sa paa, kung tawagin nila ay planktonic cyst. Nung naglalakad ako, pipilay-pilay ako, then nakita nung isang doktor, in the name of Dr. Gaspar from Pampanga, na-opera yon. Then after operation, in November, the following year, 3 months after, nag-recur. So, kailangan yun ma-incise at saka ma-cauterize. Ayaw ko na dahil 2 months uli akong hindi makakalakad. So, yung friend ko ngayon, naisip ko yung ozone. Sabi niya, it is bactericidal, fungicidal, and it is the best disinfectant known to science. Kaya, nakalagay doon, ozone bubbling. Ang ginawa ko ngayon, nag-ozonize ako ng tubig through yung gadget, then isinok ko ito ng Friday. My operation is supposed to be on Monday, kaya nung Friday pa lang sinok ko yung paa ko na may cyst. Then napansin ko namuti. So, ang tendency niya, nung mamuting ganyan, nag-nervous ako, baka yan na-infect. O kaya, tinuloy ko pa rin ng Saturday, tumitigas, nagiging puti. Then, Monday, napansin ko yung cyst, pwede mong tanggalin. So, naka-schedule ako ng Monday, hindi ko na tinuloy yung operation because nag-heal na natanggal yung cyst. Sa pag-inom ng alkaline water, ay nare-recharge din tayo at lumalakas. Okay? So, ino-ozonize na niya ngayon yan. Pero habang inaantay natin, tignan natin yung power ni Mon. No? Bago niya inumin yan. Mon, pagkaganon mo nga, pinakamalakas mo. Yan. Pinakamalakas mo yan, ha? Yan ang pinakamalakas mo, ha? Okay. Pakita mo sa camera. Yan. Pinakamalakas ni Mon yan. Bubuksan natin. Okay. So, nabuksan, ha? Okay. Sige, ngayon, alkaline water na yan, no? Inumin mo ngayon yan. Ito? Oo. Bilang tayo ng 30 seconds, susubukan ko uling buksan yan. Tingnan mo kung gaano kalakas ka na. Diretso na. Lahat yan. Actually, kakunti ka nga dapat dito. Sige. 30 seconds, ganun muna ha. Same position. Ganyan ka pa rin. Yung kung gaano kalakas ang ginawa mo kanina. Yung pinakamatindi eh. Yung persa mo kanina. Pinakatodo. Oo, okay. Tignan mo ngayon ha. Ayaw. Mukhang lumakas. Ikaw mismo makakapagpatunay. Sa tubig, mas mataas ang pH level, mas maganda sa kalusugan sapagkat ito ay nagiging alkaline na siyang kabuuan sa 3/4 na tubig sa ating katawan. Sa demonstration test na ito, ang distilled water ay masyadong acidic. pH 5. Ito ay walang minerals at nutrients. Malinis nga lang. Ang tap water ay merong pH 7.5 at ito ay tama lang kung tayo ay walang acid-forming foods na kinakain. Ang tap water ngayon ay ating padadaanin sa ozonizer. At sa sukat ng tubig na nasa baso, 3 minuto lang na exposure dito ay tama na. At ngayon, makikita natin na umabot na ang pH level nito sa pagitan ng 8.7 at 9. Ito ay alkaline na nagfa-flush out ng mga toxin o lason sa ating katawan. Sa mga kinakain araw-araw, ang karne na nabibili sa mga pamilihan ay madalas kaysa hindi ay ginagamitan na ng chemical upang lalong tumaba bago katayin. Sa ganon ay mas maganda ang kita ng mga nag-aalaga. Sa demonstrasyong ito ay makikita natin ang karne ng baboy na idinaan sa ozonizer upang malaman natin ang mga acid wastes, fats at toxin na nakapaloob dito bago natin lutuin at kainin.
Ang mga bula ay ang mga nadeposito sa nasabing karne na maaring magdulot ng sakit sa atin. Sa pamamagitan ng 30 minutes na paggamit ng ozonizer, ay tinatanggal nito ang malaking bahagi ng lason na ito. Bilang patunay ay ang resulta ng test na ginawa ng DOST sa salmonella ay nagkaroon ng 95.34% bacterial kill pagkatapos gamitan ng ozonizer. Sa gulay naman, bukod sa pagtanggal ng mga toxin o lason dulot ng mga na-spray na mga chemical ay nagbibigay din ng energy at iba yung sigla sa nalalanta ng pechay. Pagkatapos gamitin ng ozonizer ng 30 minutes ay makikita natin ang muling kasiglahan o freshness ng pechay na ito. Patunay lamang na binibigyan din kahit ang mga halaman sa pamamagitan ng ozonization ng nutrients na kailangan upang ito ay sumigla. Nirerekomenda ang pag-o-ozonize sa ating mga gulay at prutas bago ipasok sa ref. Isunod ang pag-ozonate sa mga isda upang manatili itong sariwa. Sa ginawang test ng Department of Science and Technology, ang tap water ay naging pH 8.45 pagkatapos ng 15 minutes na exposure sa ozonizer. Bilang air purifier, ay 97.77% bacterial kill rate. At sa elimination ng coliforms sa 1 litro ng polluted water, nagkaroon ng 99.99% reduction after 15 minutes of exposure sa ozonizer. Narito ang tamang paggamit ng ozonizer. Bilang air purifier, sa mga kwartong 60 to 120 square meters, magbukas ng bintana para pumasok ang hangin mula sa labas. Hanggat maaari, ay gumamit ng electric fan na umiikot upang mas madali at pantay ang purification o ozonization process. Time of application, 15 to 30 minutes at a time. Bilang water purifier, ikabit ang silicone rubber tube sa ozone outlet. Ibabad ang bubble stone sa tubig. Ang pag-o-ozonate ay depende sa level of contamination ng tubig at dami. Mas marami, mas matagal. Kung iimbak at gagamitin ng mas matagal, isara ng mabuti at ilagay sa refrigerator. Sa mga pagkain, ikabit ang silicone rubber tube. Ibabad ang bubble stone sa tubig na tama lang ang dami upang mailubog ang mga gulay at prutas. Pagkatapos nito, banlawan lamang sa ozonated water at hayaang tumulo ang tubig bago ilagay sa ref. Sa katawan at pagpapanatiling maganda ang kutis, gamitin ang ozonated water bilang pangbanlaw matapos maligo o gamitin panghilamos. Maaari din itong gamitin sa mga masiselang bahagi ng katawan upang maiwasan ang bakterya at fungi. Sa mga damit at iba pang kasuotan, gamitin ang ozonated water bago patuyuin o di kaya ay gamitan ng ozonizer ng 15 minutes ang mga damit habang ito ay nakahanger sa loob ng cabinet. Ozonizer, ang inyong multipurpose health partner. Ang prinsipyo at system ay mula kay Otto Henrik Warburg, 2-time Nobel laureate at winner ng Nobel Prize for Cancer Research. Ozonizer, air, water, and food sanitizer. Ozonizer, air, water, and food sanitizer. Now, you are wiser. Narito ang ating ozonizer update. Dahil sa napatunayan na ng marami ang kabutihang dulot ng alkaline water sa ating kalusugan,
dumarami na rin ang nagpasyang bumili ng ozonizer alkaline converter, food sanitizer at air purifier. Kamakailan, ang barangay chairman ng Pansul Calamba na si Ginoong Leopoldo Navazero ay humiling ng product demonstration upang siya mismo ang maging saksi sa pagbabago ng kanilang tap water na ang pH level na 7.2 at pagkatapos ma-ozonize ay naging 8.6 pH level. Pinasubukan namin ang mga bisita na nandoon ang mabilis na bisa ng ozonized water at sila mismo ang nagpatunay na dahil ito'y oxygenated ay naramdaman nila ang ibayong lakas sa kanilang katawan. Sa huli, si Kapitan Leopoldo Navazero na rin ang sumubok at ito ang kanyang pahayag. Noong una, medyo mahina yung aking daliri. Bumigay agad. Nung nakain naman ko niyan, medyo lumakas. Talagang napipigilan ko yung pagbukas mo ng daliri mo, sa daliri ko. Pumuputi na yung inyong daliri. Totoo yung sinabi mo. Naniniwala na ako. At patuloy ang pagpapalaganap ng magandang balita sa pamamagitan ng mga distributor ng ozonizer sa buong bansa. Dinudumog ito sa Manmadako. At narito ang iba pang mga patutuo. Meron akong ulcer. Mababa immune system ko eh. No, konting pawis lang o konting pagod lang, sinisipon ako. Susunod doon, ubo tas lagnat, no? Doon ako nagumpisang gumamit ng ozonizer. After mga siguro wala pang 2 weeks eh, nawala na yung ulcer ko. Since 2004 of July, hindi na ako nagkasakit. Lahat ito nawala eh. Sigurado ako dito ko na-attribute ang aking magandang pangangatawan, magandang pakiramdam. At hindi lang akong nakinabang rito. Sa pamilya namin, wala nagkakasakit. Na aking assistant may myoma. No? Pinainom ko lang siya ng ozonized water. Ngayon, napakaganda na ng kanyang pangangatawan. Wala na yung signs ng myoma, wala na yung pain niya sa stomach, at saka hindi na matigas yung kanyang tiyan. At patuloy ang ating pagkalap ng mga ambush interview sa mga bumuti na ang kalusugan ng dahil sa oxygenated water ng ating ozonizer. Yung 1-year-old baby ko, hirap siyang dumumi. So, pina-check up po namin siya sa UST. Sabi ng doktor, barium enema. Nakita ko kung gano'n siya nahirapan talaga nung binarium enema. May nag-introduce na itong ozonizer sa akin. Sabi niya, try mong painumin lang ng tubig yung baby mo. Na ozonized water. Try mo lang yan. Kaya sa ma-operahan siya. Kasi yun po ang talagang inire-recommend ng doktor. Sabi ko, napakabata pa ng baby ko kung o-operahan na. Ngayon, tinry ko po siyang painumin ng ozonized water. After 10 days na uminom, hindi na po siya nahihirapang dumumi. Then, binalik po namin siya sa pedya niya. Then, laking gulat po namin, sabi ng pedya niya. In-x-ray po ulit siya eh. Okay na, sabi, mag-conservative treatment. Ipagpatuloy nyo na lang yung ozonized water na. Kasi nabanggit po namin sa doktor na. Napapansin ko sa akin na naglalabas ako ng mga cholesterol. Nakita ko yon pag ako ay naghugas, merong mga oil sa aking anus. Kaya, napansin ko, yung aking hypertension, unti-unting bumababa. Yung pamamanhid ng aking mukha pag nakayuko ay nawala. And then, nakita ko yung aking member of the family talagang nagkaroon ng benefit. Sabi nga nila, unti-unti kaming bumabata. Tumataas ang aming edad, pero marami ang bumabati na we look young. Kaya po, ngayon, masaya na kami kumakain ng karne kasi alam namin na malinis na ito sa mga toxic chemicals, parasites, kaya wala na rin pong bad cholesterol. Lahat ng family ko talagang naka-benefit. Napansin ko yan eh, hectic yung schedule ko. Hindi ko na-feel yung na-stress or naubusan ako ng energy. Talagang malaking bagay na malagyan ka ng sufficient oxygen. Yung ozonizer, that's the best investment I made. Pasmado yung mga paa ko. Ang kamay ko. Tapos marami akong varicose veins sa paa. Then sabi nga nung friend ko na nag-introduce niyan is maganda rin daw na isoak ko yung binti ko sa water with ozonizer. Then nakita ko nga nung one time ko palang sinoak yung binti ko. Yung mga varicose veins ko parang pumasok ulit dun sa ano ko. And then nawala. Na mild stroke ako.
nagkaroon ako ng konting diabetes. After 4 months of suffering, hindi ako nag-take ng medicine. Merong nag-recommend sa akin about ng Ozonizer. So, tinake ko siya for almost 1 month. Within month of using the Ozonizer alkaline water, ay nawala lahat yon. After 3 years, tremendous po yung kanyang naging result. Holistic, ibig sabihin, yung pong mga binigyan natin ng tubig, noon na ayaw maniwala, ngayon lumabas na yung result. So, nagkakandara pa ngayon yung mga tao, maraming tumatawag, kasi yung mga laboratory findings, meron na ring result. Kamakailan ay nagdesisyon ng bumili ng Ozonizer sina Mr. Ronald and Mrs. Lita Mascarinas ng Mahogany Street, Santa Rosa Village, Santa Rosa. Dito ay ipinakita kung papaano ang tap water na may pH level na 7.2 ay naging pH 8.6 pagkatapos ng 2 minuto na exposure sa Ozonizer. Pinatutuhanan din nila sa pamamagitan ng napanood nilang 30-second energy test at sila mismo ang sumubok nito. Sa kanilang pagkakaroon ng sariling Ozonizer ay unlimited na ang kanilang supply ng ozonized at oxygenized alkaline water para sa buong pamilya. Mayroon akong stone sa aking kidney. Masakit ang likod ko. Tapos pag nagpapakuha ko ng urine analysis, parating plenty yung red blood cell ko. May dugo. Patingin ako sa doktor, so ang advice ko kanya, mayroong bagong kanyang shockwave. So, nagpa-shockwave ako sa isang malaking hospital at nagkaroon ng 3 session na shockwave ako. Sa madalit salita, okay na ang bato ko, ano yung kidney ko. Pero after 2 to 3 years, naulit-uli, grabe. Hanggang naulit na naman yung masakit at saka may batong parang lumalabas, may dugo. Noong taong 2005, nagpatingin ako sa doktor, sa nephrologist ko, na trace niya na napakataas nga yung aking creatinine. Sabi niya, idadialysis ka ngayon din. So natatakot ako. Unang alam ko dun sa dialysis, parang mayroon ka ng tanning. Nag-dialysis ako, naka 11 times. Noong 5 or 6 session na, itong si misis ko may nakasakay. Nakasakay niya itong si Lydia Ganapin. Naghanap ako ng mga pasyente ngayon na may sakit talaga, inalagaan ko sila. Namit ko siya one time sa daan. Nang habang may sakit ang asawa ko nagda-dialysis, siya po nag-introduce sa amin yan. Isa po si Sir Resultado sa naging mission ko. Dumating siya, in-explain. Ako gusto ko talagang gumaling. Naggumawa ka agad ng ozonized water sa aming bahay. At uminom ako. Napansin ko na malakas ang katawan ko. Parang normal. Nung uminom ako noon, na nadadialysis ako, mayroong batong lumabas. Habang dinadialysis ako, excited ako, sabi ko doon sa doktor, doon sa nagdadialysis sa akin, na nurses, kunan mo ako ng creatinine. So kinunan nila noong araw na yun. Yung 1,700 naging 526, mababa ang lakas, ang laki ng pinagbaba niya. So pinaulit ng doktor dahil hindi siya makapaniwalang bakit biglang baba ang aking creatinine. 3 times ang inulit. Yung 326, naging 314, naging 312. So ang sabi siya na temporary stop ang dialysis mo. Ganun na rin, pababa ng pababa hanggang sa totaling in-stop na niya. Dahil sa kanilang napanood na Ozonizer demo, si Madel Gonzales ng St. Augustine Village, Lawa, Calamba ay nagdesisyon na ring bumili ng sarili nilang Ozonizer. Nakita ko pwedeng gumawa na doon ng alkaline water. At the same time, pwede ring mag-ozonize ng mga vegetables. Para makatipid ho ako, yun na. Yung 3-in-1 na yun. Instead na pa-isa-isa bibili ako. So naisip po namin, ganun na lang ang bilhin namin. Sa test natin kanina, ilang pH level yung tap water, yung galing sa gripo niyo? 6.7. Tapos nung na-ozonize ho siya, umabot ng 9.2. Ibig sabihin, tumaas yung pH level niya. Mas bumaba yung acid. Yung soft drinks, ilan ang pH level? 2.1. Sobrang acid siya, mababang mababa.
Nung makita ko kasi yung epekto ng ozonizer, sabi ko nga hindi ito yung nakakahiya na i-introduce doon sa mga tao. Sa pamilya ko, una-una, siyempre na-i-apply ko yan at talagang napakalaki na naitulong. Kagaya nga nung isang anak ko na dalaga na mayroong sakit na psoriasis ba ang tawag doon, yung mga sugat na kung saan ay nanaknak, yung nagbubutlig-butlig tapos nagnanana. So, malaking problema para sa akin na kung saan naawa ko doon sa aking anak na dalaga dahilan sa hindi siya makapasok sa eskwelahan. Ngayon ay nahiya siya dahil doon sa sugat na yon. Kaya ginawa ko, noong time na yun, lumuwas ako ng Manila, bumili ako ng ozonizer, then in-apply ko muna doon sa aking anak na dalaga, then 7 days, nakita ko yung balat niya, yung butlig-butlig niya namumuti. Then exact 10 days, nakita ko yung resulta noon. So nawala na siya, parang nagdahilan lamang yung bata at naalis yung mga butlig-butlig na yon. Before po kasi meron akong asthma talaga. Yun ang problema ko. Kumbaga sa pamilya namin, pag may asthma ako, kumbaga lahat sila apektado. One time po nagpunta doon sa Vizcaya o Nueva Vizcaya yung husband ko para i-promote yung product. Tapos pagpunta doon, may nag-introduce sa kanya ng produkto ng LFSI. Ito nga po yung ozonizer 2C natin. Pagdating doon sa amin sa Nueva Ecija, sinabi niya sa akin, pero hindi ako convinced doon sa paliwanag niya. Sabi niya, halika punta tayo sa opisina. Tapos habang gumagamit po ako ng product, talagang nilabas po niya yung problema ko. Mula po noon hanggang ngayon, last October pa kami. Pagkatapos po noon, hindi na talaga ako sinumpong. Pero everyday, kumbaga, yan na yung naging routine ng namin, pag inom namin ng tubig. Talagang ozonated water na talaga ininom namin. Maitim tong batan to eh. No, palagi nasa kalye, no, nasa bukid, no, probinsya. Pero mas dami yung balat niya, no, napakakinis, napakaganda, no. Wala naman kaming iniinom na vitamins, wala kaming supplements, no. Pagkain lang at ozonized water. Hindi, iniinom ko lang tsaka nililigo. Sa quarterly meeting ng mahigit 500 na mga health workers sa Calamba City, isang panyaya ang ating tinanggap mula sa Chief ng Calamba City Health Office na si Dr. Esmeraldo Plastina upang magbigay dagdag kaalaman tungkol sa alkaline water. Sapagkat siya mismo ay may testimonya at patotoo tungkol sa alkaline water at ngayon ay isa ng maligayang nagmamayari ng ating ozonizer. Actually, ito ay parang meeting ng aking mga tao. Yung mga barangay health workers, mga nurses, midwives, lahat ng health workers dito sa Calamba City. Nung binigyan mo ko nung alkaline water, kasi alam mo dati may ulcer ako. Yan i-diagnose na ito, nag-aaral pa ako eh. Ngayon, nininong ko yung binigay mo sa akin nawala yung pangangasim lagi na nagsikmura eh. Kaya okay. Kaya anong ginawa mo? Bumili tuloy ako ng ozonizer. Parang, yan lang ang ginagamit ko. Mabuti naman at inanyayahan nyo kami dito. Well, para at least, squad ko yan eh. Alam ko, baka mamaya magustuhan nila yan at may palaganap nila sa kalusugan yan eh. Okay yan sa kalusugan eh. Sa akin ko, na-experience ko yan. Ay naano sa akin tiyan. Eh di baka naman eh, may paabot nila to sa kanilang mga sa pamayanan, sa barangay. Iba't ibang barangay ito eh. Meron kami 54 na barangay. Kung may paabot nila lahat sa barangay yan, may paalam nila, kabutihan yan, hindi napakaganda. First, yung mga doctors po, it took years bago natin sila yung bang makonvince. Naghanap sila ng mga clients nila na mahirap gamutin. Then, nung naggamot yun o yan, nalunasan yung mga problems na yun, then sila na mismo ang naglapit sa provincial government para bigyan na sana lahat ng hospital magkaroon ng gadget na ganito. Nung nagkaroon ng isang hospital, ngayon nilalakad na dapat lahat ng hospital, at least magkaroon man lang ginagamit na pag-purify sa mga kwarto. Pag naglilinis po yung janitor, ino-ozone na po yung mga rooms, tapos yung mga linens, tapos yung mga pinaglilinis na tubig. Ayun na po yung pinangpa-plus nila. So, okay siya. Ang case ko naman po sa mga pimples ko po, nakakahiyawan po aminin. Kasi po mahilig naman po ako sa mga burnt meat. Opo, sa mga barbecue po. Marami na po akong natry po ng mga sabon dyan or sa mga dermatologist pa po. Pero nung after po na nagtatry po ako ng oxygenated alkaline water po, sinatsagaan ko na po siyang pinanghihilamos po every night. So ngayon po, hindi pa man po totally na natatanggal, at least hindi na po gaya ng
dati po na para po siyang maliliit na ano po, mga pigsa. May mga nana po siya. Ngayon po, yung difference po niya is medyo luminis na po yung mukha ko po. Hindi na po kagaya dati na ano po. Malinis na yan. Yes, sir. Hindi na po kagaya ng dati po na wala nang mapagsidlan. Abangan ang susunod nating Ozonizer Update.